Mga binaklas na campaign materials na ginamit noong nakaraang May 12 midterm elections. Personal na ininspeksyon ni COMELEC Chairman George Garcia sa Payatas Controlled Disposal Facility. Si Vic Somintak sa detalye ng balita. Umabot sa 64.5 na tonelada ng binaklas na campaign materials na kinabibilangan ng mga posters at tarpaulin na binaklas sa National Capital Region o NCR ang nakaimbak sa Payatas Controlled Disposal Facility sa Barangay Payatas, Quezon City. Sinabi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Garcia na nakakalungkot isipin na sa kabila ng kautusan ng poll body na 5 araw pagkatapos ng eleksyon ay kailangang baklasin ng mga kandidato na nalo o natalo ang kanilang maikinabit na campaign materials. Subalit ang task force baklas ng COMELEC katulong ang mga local government units o LGUs ang gumawa nito. Ayon kay Garcia, maraming mga kandidato ang hindi sumunod sa resolusyon ng COMELEC na ang dapat gamitin ng mga campaign materials ay mga biodegradable. Subalit halos 100% na mga binaklas na campaign materials ay mga non-biodegradable na nagtataglay na mga toxic materials na nakakasama sa kalusugan at kalikasan. Nagpasalamat si Garcia sa lokal na pamahalaan ng Quezon City kasama ang mga cause-oriented groups at Eco-Waste Coalition dahil tinulungan ng COMELEC sa pagbabaklas ng mga campaign materials at isinasailalim ito sa recycling process para mapakinabangan. Inihayag ni Garcia na dapat mabago ang mindsetting ng mga kandidato at sumunod sa kautusan ng COMELEC dahil ito ay paglabag sa batas sa ilalim ng Republic Act 9006 o Fair Election Practices Act at mayroon ng kulang-kulang 100 na mga kandidato na lumabag ang nasampahan ng kaso. Dahil po sinabi po natin, kung yan ay libre, di dapat ilagay yun na meron donation, yung mismong social media influencer. Kung yan po ay lumabas at tumulong sa kanila, social media influencer, kasama ang celebrity, ay ipipresyon po namin na yan ay paid. Maliban na lang kung kamag-anak up to the 2nd degree of consanguinity and affinity. So tama na po yung dating sinasabing libre, kaibigan o kaya naman supporter yung mismong social media influencer, kaya po tumulong sa kanila sa kampanyahan. Sinabi naman ni Richard Santuili, head ng Department of Sanitation ng Quezon City, na nalinis na ng pamahalang lokal ng lungsod ang mga ginamit na campaign materials at ito ay inimbak sa Payatas Controlled Disposal Facility. Yung iba po yung mabuo pa na nasa balag pa ng mga kawayan, yun po yung tineturn over natin sa ating iba-ibang opisina at mga partner organizations para po makakagawa ng mga programa kagaya ng mga eco bags at saka ng mga bayong na ginagawa. Yan po ang pinapangunahan ng aking kasama, si Ms. Monayap. Yung iba naman pong mga punit-punit na at talagang hindi na rin magagamit, unfortunately, yun po ay didiretso na sa sa landfill natin na pinagtatapunan kasi po dagdag basura na po siya talaga. Niliwanag ni Mona Yap, head ng Small Business Cooperative and Promotion Office ng Quezon City, na ang mga binaklas na campaign materials ay isa sa ilalim sa recycling process. Ayon kay Yap, ginagawa itong bag na maaaring gamitin sa pamamalengke o kaya ay lalagyan ng mga giveaway sa mga okasyon. Inihayag ni Yap na ang mga recycled bags na kanilang ginagawa ay nagkakahalaga ng 399 hanggang 499 pesos sa ordinaryong disenyo at ang special edition ng bag ay nagkakahalaga ng 800 pesos. Meron din po kaming mga sariling mga initiatives dito sa Quezon City sa pag-upcycle po ng mga tarps at gumagawa na din po yung iba't ibang mga communities po namin na mga tarpaulin tote bags. So ito po ay ginagamit pang palengke or pang laundry, pang grocery, etc. Idinagdag pa ni COMELEC Chairman George Garcia na patuloy na nagpapaalalang poll body sa mga politiko, lalo na idadao sa December 1 ang sangguniang kabataan at barangay elections na sumunod sa tamang paggamit ng campaign materials para lalong maayos ang eleksyon sa bansa. Vic Somintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.